Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, kahapon may na-content ako na video ng mga content creator na gumagawa ng alam mo yung mga kagaguhan, yung kumakain ng kahoy. Ano pa ba 'yon? Yung nagtimpla ng sabon sa tubig, 'di ba? Kaya nga tinanong ko, gano'n na ba kababa ang uri ng mga content creator dito sa Pilipinas? Na kahit mga ganung bagay ginagawa nila, ano, para na lang ba sa sa views, na pwede ka namang gumawa ng video na para sa views, na talagang kahit papaano hindi naman ganun ka babang uri. Halimbawa, kung ikaw ay kung ikaw ay, let's say, driver ka ng tricycle, pwede ka man naman mag-vlog na mga buhay mo bilang tricycle, yung habang nagme-maintenance ka ng tricycle mo, papagasolina ka, change oil ka, yung mga ganon. Pero yung, yung ganyan, or halimbawa kung taga bukid ka, no, yung mga buhay mo sa bukid, pwede mo i-vlog yun. Yung magtatanim kayo, dahil alam mo yung trabaho mo yan, turuan mo kami kung paano magtanim, ano ba ang itsura ng palay, pag pwede nang anihin, yung mga ganon. Kasi kadalasan, kung ano na lang ang lagi na lang nilang ginagawa, yung dapat may shock value. Para talagang, uy, tinan mo, panoorin mo to. Kasi ang pangit dito sa ginagawa nitong mga to, pagka kasi may nagawa sila na nag-viral, na katulad niyan, uminom siya ng sabon. 'Di ba? Yung tinimpla niya sabon sa planggana tapos ininom niya. Nag-viral, kailangan higitan niya pa uli yun. Gagawa pa siya ng mas malala doon, di ba? Meron pa ngang isang content creator na nasunog yung katawan dahil ganyan din yung mga banatan. Di ba? Ito, may naki-MJS. Ito naman, namatay matapos magmukbang ng buto daw ng manok para sa 20,000. Isa may gipaabot mga bay. Pa natapod, isang buong manok to. Ang minumukbang ng vlogger sa videong ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at nginunguya-nguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Di ba sa mga aso nga, bawal yan buto ng chicken. Para matangtang ngipin ko sila. Dare o hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Sabi tunlon ko daw yung mga bukog mga bike. Grabe, mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kapag nagawa niya raw kasi ito, Sabagay, kung ako mag-iisip, hindi ko naman maiisip na delikado yan Kasi yung buto ng manok ay malambot naman yan, di ba? Ang technique dyan siguro, dapat ang ginawa niya dyan, nginuya niya ng nginuya, yung durog na durog sa kanya lunukin. Tinuruan pa no? Pero tingnan natin kung paano siya na deadball. ibigyan siya ng 20,000 pesos. Baka sabihin mo, sir, Ito yung yung napanood ko sa, nakita ko sa post, na nagjo-joke lang pala yung yung naghamon sa kanya. Hindi rin natuloy. Yan ba yon? hindi ko ginihila mo yung bukog. Oh, Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na pumapak ng buto ng manok sa ngalan ng 20,000 nag-agaw buhay sa ospital. Nakadikit daw yung bituka ni Rogelio. Ang mga minukbang daw kasi nitong buto ng manok di umano bumara sa kanyang bituka. Dahil po siguro doon po sa buto ng manok. Napapanahong i-content lalo't kaliwat Ayan, yan yung ano-anong china-challenge. yung mga ganyan na content, no? Ano ba yan? Yun, isa rin sa nareakan ko yung si Kuya. Yun naman, kumakain naman na apoy. Minukbang daw kasi nitong buto ng manok di umano bumara sa kanyang bituka. Dahil po
Asan dyan? Siguro doon po sa buto ng manok. Napapanahong Ano, pati to kumakain ng hollow blocks. Ano ba? Parang ito na yung mukha ng kahirapan sa Pilipinas, no? Yung basta magkaroon ka lang ng internet connection at cellphone, gagawa ka na agad ng ganyan. Ewan ko ba kung... Marami naman pwede i-vlog eh. Ano ba, gusto ba nila agad na sumikat at kumita? Kasi alam ko si Boy Tapang dito nag-start, di ba? Sa mga ganyan na kinakain-kain. content, lalo't kaliwat kanan ng kung ano-anong china-challenge. Yan pala ka okay lang. Kinakain. Ngayon, online. Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanin sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng Malaking part din yung mga audience eh, no? Parang sila pa yung nagiging cause na siguro pwede nyo panoorin, no? Pero wag nyo na i-challenge ng kung ano-ano. mahamak. Ang vlogger, tiga Kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa 7 magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Lisod mo kayo pobre magtrabaho gamay ra. Mahirap Sweldo. kami. Para Kung magtatrabaho daw, ano sabi? tatanim sa bukid. Lisod mo kayo pobre Mahirap kami. magtrabaho gamay ra. Kung magtatrabaho, konti lang din ang sweldo. So, kailangan patayin mo yung sarili mo? Sweldo. Yung pagbablog, hindi naman yun eh. Hindi naman masama yun eh. Pero katulad nga nung sinabi ko, mamili naman ng content. Marami nagiging successful na ganyan, na mahirap nung una, then nakatagpo sila ng magandang content, yung mga kung paano magtanim, kung paano magluto, yung mga ganon. Pero kasi yung mga may rewatch value yun eh. Yung mga ganon. Meron ako napapanood sa YouTube, yung nag-aayos ng motor. Kasi gusto kong mag-aral nun yung mga inaayos-ayos ang motor eh. Mekaniko siya, no? Isa siyang mekaniko sa isang talya. Nakalimutan ko na name nun. Pero pag nagsisearch ako tungkol sa motor, lagi ko siya nakikita. Naisip ko, yung kanyang content kasi may replay value yun. Let's say, nagkaroon ng problema sa spark plug, kung paano magpalit ng spark plug. 'Di ba? Pwede ngayon mapanood ko. Hindi katulad yun ng na pag ang kino-content mo mga issue, yung katulad nitong ginagawa ko na pag mainit yung issue, panonoorin ka. Pag hindi na mainit, hindi ka laos na yung video mo. Unlike yung mga nagvi-video ng mga tips, lalo na yung mga cooking, 'di ba? Halimbawa, nakita ko ngayon, ngayong taon na to, nakita ko yung video niya kung paano magluto ng sinigang. Or yung example ko kanina, mekaniko, paano magpalit ng spark plug. 'Di ba? Papanoorin ko ngayon dahil kailangan ko magpalit ng spark plug eh. After kung mapanood yan, meron pang ibang tao na masisiraan ng spark plug, magse-search ng video, papanoorin nyo sa kanya. May replay value yung ginagawa niya. Kahit na 5 years na yung content niya, pwedeng ma-search pa rin dahil kailangan talaga yung video niya. Ganon din sa, di ba si Panlasang Pinoy, dyan din naging successful. Yung sa cooking niya, yung nagluluto siya ng sinigang, 'di ba? Kung paano gawin ang sinigang sa miso. Pagka sinearch ng tao 'yon, video niya lilitaw. Kahit pa yung video niya ina-publish na 3 years ago, 2 years ago, available pa rin siyang i-watch dahil tutorial 'di ba? Pero yung mga ganito, yung halimbawa kumain ng kung ano-ano, pagka nalaos na yan, o hindi na interesado yung tao kasi pataas ang level niyan eh. Kung ngayon kumain ka ng pako, dapat bukas mas matindi, kumain ka naman ng martilyo. Pataas yung dapat ginagawa mo. Hanggang pahirap na hindi mo na siya masusustain. May pandagdag kita nitong 2022 na engganyo si Rogelio na mag-vlog. Yan, okay lang yan.
May mga nagko-content din naman ng mukbang eh. Mababa ang risk niyan, yung kain ng saging. Yan, okay na yan. Gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang Yan, okay na bukid. sana. Nag-hit naman pala yung vlog niya kahit ganyan lang eh. Wag na yung mga extreme. Okay na yan. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magkuha lang akong sweldo sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 Laki, no? pesos. Maraming salamat mga bayo. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas. Si Rogelio, nagpursige na gumawa ng mas marami pang vlog. Diri ko nalipay. Ato ray lingaw-lingaw atong kagalingom. Kaya lang pagka ganyan no, mukhang mayayari ang health mo. Pero hindi naman agad-agad, syempre magkaka-high blood ka na niyan. Dahil doon sa kinakain mo, di ba? Hanggang kamakailan lang, si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Yan na, sir. Neto lang ano? Kada na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may ipaabot mga bay, ba natapod. Unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalinlangang isinubo. Nginuya-nguya Kala niya matutunaw ng asido ng tiyan niya, no? bago Ang buto kasi ano yan eh. Di ba yan yung naiiwan pag nilibing mo? Yan ang maiiwan eh. Di ba? Lalo na kung buto ng baboy yan or ano. Hindi siya matutunaw basta-basta eh. Kaya nga yung, di ba pagka meron kayo subject na anatomy, di ba minsan inaano doon buto ng palaka. Binababad sa sulfuric acid yun eh. Kahit na ibabad mo sa sulfuric acid yun, may iwan yung buto nun kasi yun yung pag-aaralan eh. 'Di ba? Ang ano naman, ang asido ng tiyan natin, hydrochloric acid naman. Suka 'yun. Parang kalibel ng suka, hydrochloric acid. Akala niya siguro matutunaw ng tiyan niya. Hindi eh. lunok. Ikala siguro na, sir, hindi ko papatulan yung 20k mo. Ipadala mo kagad yung 20k, sir. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare Dami niya pala talagang kinain, ano. Ayan, yung ano. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang 2 araw, Yun lang. 'Di ba? Dapat kung ano, kahit pasabi mong kaliwaan, sa bagay no, si Kuya kasi hindi naman sapat din yung nalalaman niya sa mga ganyang bagay kung makakasama sa katawan niya o hindi. Actually kahit ako, iniisip ko pag may challenge na ganon, baka patulan ko din eh. Kasi alam ko kasi, malambot ang buto ng manok. Ang technique doon, nguyain mo nang hindi ko rin naman alam na ano eh, kahit pasabi mo nasa medical field ako. Akala ko talaga pero nakakakos din pala ng ganyan. Alam ko sa mga aso, bawal yan, di ba? Na wag mong pakainin ng buto ng manok. Pati rin pala sa tao. si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pina-ultrasound mo to na siya, ma'am. Binigyan na siya ng gamot. Mahigit 1 linggo siyang na-confine. Ito na nga niyang Hindi umuwi. makakalabas ang pupo mo dyan eh. Malalason ka dyan. Hindi naman kami kalabas kayo. Walang pong pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumara sa kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala
ni May appendectomy na pala siya dati. Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio Buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro ma'am pwede operahan ma'am. Panahirapan na siya paghinga. Sakit ma'am. So hindi pala directly na buto ng manok yung dahilan. Wait, sinabi ba ng doktor? Kasi ang sinasabi ng doktor, parang kamukha ito. May kamukha itong artista nakalimutan ko sino. Jan Favreau. I-search nyo si Jan Favreau. Kamukha niya, It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Post-operative adhesion. Kasi ang sinabi niya, may history ng appendectomy. May bumara. kanyang bituka. Na-determine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's Diba, ang appendectomy yung pag-remove yun ng appendix Diba nire-remove yun pag may appendicitis ka. Appendectomy, yung procedure yun na alisin yung appendix. Ang problema niyan, hindi naman pala na-determine na buto ng manok. Siguro, dahil sa pag-abuso niyang pagkain, pagkain araw-araw, na kasi heavy talaga siya kumain araw-araw Dahil do sa content niya na mukbang Hindi lang siguro dahil sa buto ng manok. Siguro, naka-add ng factor yung buto ng manok, pero hindi lang yun yung contributing factor siguro. part of the complication. Hindi lang yun yung dahilan. Nagkakaroon po sabi ng post-operative adhesions. Parang Post-operative adhesion, tingnan nga natin yan. What do you mean post-operative adhesion? English kasi Post-operative adhesion. Ito. Post-operative adhesions are bands of scar tissue that form after surgery, often within the abdominal cavity as the body heals from tissue trauma. Ibig sabihin, parang peklat ba ito? Nagfo-form siya after surgery sa within abdominal cavity. Hindi direkta na sinasabi na dahil do sa buto ng manok. They can cause a variety of complications including pain, bowel obstruction, and infertility, while common adhesions can minimize with careful surgical techniques in some cases with the use of barrier materials. Yung adhesion itself, tama ba ako? Peklat ba ito? Adhesion. Tagalog. Dikit, adhesion. Adhesive nga May pagdidikit na nangyari. Ayun, ito, pwede rin. Tama din ako. Ang adhesion ay mga banda ng parang peklat na tissue. Peklat nga. Siguro nagdikit yun dahil sa peklat, parang ganon. Habang nag-heal siya. Pangit siguro yung pagkaka-repair nung niya. So meaning, hindi naman pala talaga dahil sa buto ng manok. Siguro nakadagdag lang ng factor na pagbabara, pero na totally dahil sa buto ng manok. nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nenita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro ma'am pwede operahan ma'am. Kasi yan parang nag-heal kasi yun. Halimbawa, di ba, inoperahan siya, siguro natahi, no? Yung mga hindi dapat magdikit, nagdikit. Siguro pangit yung pagkaka-opera. Parang siguro lumiit yung daanan ng dumi. Or nung pagkain na kinain niya. Hindi dahil sa buto ng manok. Ano siya paghinga, sakit ma'am I mean, dahil sa buto ng manok or lahat ng kinakain niya dahil din doon, siguro sa sobrang laki ng volume ng kinain niya. Ako na lang gano'n. Yan lang yung anak ko.
Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan ng nanghina. Sabi ko nga po sa kanya, lumaban kay. Sabi niya, kayo daw niya pang lumaban, pero yung nakikita ko po para pong pahinang na po siya. Wala. SWD, dapat ito yung tinutulungan nyo, oh. Pampa-opera. Hindi yung addict. Na daw. Sana sa akin lang yung nangyari, ma'am. Dahil matanda na ako sa bata ba. Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably yun ang Malalasan yung katawan mo pag hindi mo na ilabas yung dumi. kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng buto ay Ano sabi niya? Nagkakaroon ng sepsis. I can say probably yun ang cause. Probably, pero hindi siya sure na yon. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko May possibility. nakita sa loob ng tiyan niya. ang pagkain ng buto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang Dahil kanyang matalas. mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Hindi niya nakuha yung pera. Konsensya ba siya buhat akong anak. Sabi ni, tunlon ko daw yung mga bukog mga bay kay magpadala Mahahanap kaya nila yun. May record naman sa live chat yun, di ba? siya sa akin ng 20K. Kinain niya para sa pera. Makuha niya yung 20,000. Parang masama ang loob ko. Siya yung buhat, nakaburol yung kapatid ko. Sa ginawa niya, nakaburol yung kapatid. At pagkabait po niya yung kapatid. Pero hindi sure yung doktor eh. Kasi 'di ba, malabo din naman yung ultrasound. Hindi ma-determine yung kung ano talaga. Ang nakikita lang may bumara. Pero hindi yung okay lang sana kung hindi nagmumukbang yung kapatid mo. Kumain lang na manok, dun siya sumakit ang tiyan. Hindi siya mako-confirm ng 100. Hindi naman niya, katulad ng sinabi ng doktor, hindi niya naman daw na-operahan eh. Kaya hindi niya malaman kung ano yung nag-cause. Mapagmahal po. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede Ganda ng pangalan, attorney Cookie. kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo nagdulot na mailagay sa panganib yung buhay ng ibang tao. Sabi, tunlon ko daw yung mga bukog mga bay. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw humamon sa vlogger na kumain ng buto ng manok. Nagpaunlak siya ng panayam. Biro-biro lang man yun, bakit niya tinupad? Hindi Gago. Hindi, alam mo naman may pangangailangan yung tao eh. Biro-biro lang daw. Ngayon, ikaw tuloy nasisisi, di ba? Kasi ikaw lang yung pinakatumatak sa sa katulad ng sinabi ko, hindi naman sure yung doktor na buto ng manok talaga yung bumara. 'Di ba? Walang nakakasigurado, pero ikaw yung tumatak na naghamon eh. Ikaw yung pinagbuntunan. Hindi ko alam, ma'am, na ganyan pala ang mangyari. No? Naawa naman rin ako sa kanila kasi namatay yun. Hinilang ko ng sorry sa kanila. Bigyan ko naman din siya ng pagtulong din sa pagkamatay natin. Yung mga ganyan na challenges, of course, may shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao, so papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre may kaakibat din yon na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible, do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang bilis ko, ma'am, si Rogelio. Hindi ko matanggap mga namatay si Rogelio, ma'am. Sobrang sakit. Sa mga nakalipas na taon, nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan Gawan na nila ng batas yan. Pagka hinayaan yun pa na hinayaan, mahihintay pa kayong may mangyaring hindi maganda eh. Siyempre, ang mga namamatay lang, hindi naman sikat yung mga yan eh. Subukan mo yan may mamatay yan artista sa mga challenge na ganyan. Or yung mga talagang mga vlogger na sikat talaga. Sakalang kikilos ang mga taga-gobyerno na gumawa ng batas laban sa ganyan. Pero ngayon,
mga hindi sikat yun na mama, okay pa yan. 'Di ba? Hindi pa tayo kikilos niyan. Kumapit sa content creation para sa tsansang makaahon, gumawa ng iba't ibang mga content, kumasa sa iba't ibang challenge. Ikaw lang siguro ni sir, hindi ko papatulan yung 20K mo. Lahat tiniis, lahat kinaya. Grabe. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang buto. Sige. Content pa more. So yun lang ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.